everyone, this is G Ponong Mix Vlogs. Papakita ko lang po sa inyo ang paggawa ng washing machine or pinifix ba, nasira yung washing machine. Isang tangke ng washing machine. Ayan po ang nature ng aking work. So ayan po, tumawag kami ng gagawa ng washing machine kasi po ang lakas ng tunog niya, para na siyang eroplano na lalapag, ganun siya ka so yun, nasira na pala yung parang spring niya sa ilalim para iikot yung tangke. So ayan, inaayos po. Ayan po ang nature ng aking trabaho. Ayan, may gumagawa din sa likuran. Hindi pala madali ang paggawa ng washing machine, or ang pag-ayos ng washing machine. Talagang mga eksperto lang ang kayang makakagawa niyan. Yung mga may pinag-aralan or yung may mga experience sa pag-ayos, sa pag-fix sa mga nasisirang mga bagay-bagay. Katulad na lang yan ng heavy duty washing machine. Para po sa hindi nakakaalam, ito po ang nature ng aking trabaho. Nabayaran po ako sa company last nitong February lang 2025, and then nag-apply ako ng mga iba't ibang company. So sabi ko sa sarili ko, try ko naman ang washing machine, ang washing or laundry. Kasi nakita ko po na akala ko ganun lang kasimple, parang chill-chill lang siya ba, tingnan ba? So ayan, inihila na po nila yung washing machine or ang tangki, kasi tatanggalin nila yan para aayusin nila. So balik tayo doon sa nature ng trabaho. Akala ko nung una madali lang ito, kasi parang chill-chill lang siya tingnan, diba? Sa laundry shop. Yun. So sinubukan ko ang laundry shop kasi malapit lang sa trabaho ko. Minimum din naman siya, and nagustuhan ko lang kasi malapit lang sa akin. Nirentahan, walking distance lang siya, and then libre snack. Sabado linggo ay libre meals, pagkain. So napakabait po ng aking amo. So ganun nga, minimum siya. So nung una akala ko madali lang yung trabaho ng washing ng laundry. So ginoo ko, hindi pala ganun kadali. Napakasakit ng palikpikan ko sa likod. Yung likod ko'y napakasakit nung una, nung nag-trainee ako. Pero later on naman, nagagampanan ko naman na ng maayos ang aking trabaho. O nakakayanan ko kasi kasanayan lang nila. So ayan po, nahihirapan po si Bossing. Papakita po niya later kung bakit nasira yung washing. So lahat talaga ng bagay dito sa mundo na tao lang ang gumagawa ay may hangganan, may hantungan, lahat may katapusan, ika nga. Kung sa pagmamahal pa yan, walang forever. May together, walang forever. So ayan po ang nangyayari sa washing machine ng amo ko. Ayan, may gumagawa din sa likod. Konektado yan sa likod. Tinatanggal din yung mga tuwerka sa likod para matanggal na nila yung washing machine, yung tangke. So ayan din po yung mga nakikita natin, mga bakal-bakal. Yan po yung mga daluyan ng tubig. Ayan, hindi talaga siya madali. Ayan, pinaplastar ko yung cellphone ko kung saan ko ipaplastar. Kasi nga, habang may gumagawa dyan, gumagana naman yung dalawang nagtatrabaho din kami. So ayan, ayan si sir, parang grabe yung bigo tennis. Joke lang. So ayan, nag-uusap sila ni ma'am na yung nasisira ay nandoon sa ilalim. Kaya napakaingay pag umikot, lalo na pag yung yung dryer, yung nasa number 6 na, yung pigang-piga na siya. Grabe ang tunog. Yun pala ay malapit na siyang babagsak sa ilalim. Kasi yung parang shock niya, kumbaga sa motor, di ba, may shock. So
So dito sa washing machine may shock din siya. Yun, maluwag na po yung shock. Tatanggal na po yung spring niya, parang, so hindi na siya nag-balance. Kaya ayun. So ayan, medyo matagal siya, medyo matagal siya gawin. Matagal siya ayusin. Yan, na medyo ang hirap talaga. Kaya ayan, nahirapan si sir, pero nagagawa naman niya. Kasi di ba magaling. So ayan, how I wish, alam niyo guys, maganda itong negosyo. Lalo na pagka malapit sa ano, ayan, tinuturo niya, may butas na din daw yung ano, yung goma, kaya pala tumutulo yung tubig, may maliit siyang butas. Ayan. Wala pa. Ini-explain niya dyan kay ma'am kung anong rason bakit nasisira ang ano, bakit nasisira at bakit ganun ang tunog na parang naglaland na eroplano or yung aeroplano na paalis pa lang. Grabe talaga siya. Ang tugtog, ganun talaga siya. Pag yung pipiga na siya. Kaya, syempre, matagal na rin itong washing machine ni boss na to. Kaya, nanghihingi na rin ng ano, nanghihingi na rin ng kabayaran. Imagine 15 years. Diba? So, matagal na niya rin servisyo itong washing machine sa kanya. Kaya, ayan. Ika nga, tulad nga ng sabi ko, lahat na gawa ng tao ay may katapusan. Kasi kaya may tulo siya. si Lord lang ang experto at matibay sa lahat. So, ayan. Alam nyo guys, maano ko lang, based on my observation, napakagandang negosyo itong laundry. Napakaganda siya, lalo na nasa subdivision. Yung mga, I mean, yung mga nagre-rent kasi sa'yo na, nagre-rent na mga trabahante na karamihan kasi, lalo na dito sa Makati, karamihan bawal maglaba, sa bahay, kaya yung iba nagpapalaban na lang sa laundry shop. Ayun. Ayan, tinatanggal na nila. Alam nyo ba guys, yung tinanggal niya ay bakal pala yan. So, pinapakita niya kay ma'am, yan yung parang shock niya. Yan yung lumuwag doon sa ilalim. That's why na umaalog-alog yung machine. Kasi yung shock niya ay lumuwag na. So, ayan. Kaya may bakal siya. Alam niyo yung bakal na dalawa sa paa ni sir. Ano yan, bakal. Kaya may bakal para hindi siya, yan pala yung nagpapabigat sa pagkikot. Yan, tinanggal na nila. Ilalabas na nila yan. Alam, natutuwa ako nung nilabas na nila yan. Natutuwa ako kasi sabi ko para siyang spaceship. Yung tinuwad na nila ba? Hala, parang spaceship lang siya. Grabe talaga ang talino ng tao, no? At grabe ang talino ng tao. Kung ano ang sa isip. Diba? Ayan. Ayan pala yung forma ng washing machine. Ayan. Ayan. Diba? Para siyang spaceship. No? Para siyang spaceship. Yan yung ano. Yan yung tangke ng washing machine. Ilalabas nila ngayon yan. Lilinisin nila. Ibababa nila yan. Yan pala yung ano niya. Ayan o. Ayan yung pinaglagyan niya. Ang laki ng lawak ng ano niya. Ng loob niya. Diyan siya tinanggal. Diba? May mga hose-hose siya sa likod. Yun yung daluyan ng tubig. Daanan ng tubig palabas. Yung pag-drain niya ba. So, ayan yung itsura. Kasi tatlong machine yan. Gumagana pa yung dalawa. So, ayan, binababa na po nila. Huhugasan nila yan sa baba. So, mukhang mabigat talaga siya, no? Sa tingin mo lang mabigat. So, ayan. Bababa na nila ni sir. Tapos na nilang, ano yan, tapos na nilang nalinis. Shortcut na lang tayo. Nalinis na nila yan. So, ibabalik naman nila yan sa
machine. Ayun yung mga galamay sa likod. Yung mga hose is water and then yung drain niya sa hose din dumadaan. So ayan na titingnan natin ang pagbalik nila sa ano. So balik tayo guys, napakagandang negosyo nito. Kaya lang nagtanong ako kay boss kung magkano nga ba para magkaroon tayo nito. Sabi niya sa ano daw, kahit isa o dalawa, kung may $500,000 ka, kasama na doon yung rent ng pwesto mo, pwede ka nang mag-negosyo yan, di ba? Okay, saan naman tayo kukuha ng $500,000? Isahod natin dito sa YT, wala pa nga up. Kaya ayan, depende na lang siguro pag-desire ng ating heart, pag-iipunan natin. Pero ako kasi gusto ko yung kainan at saka ito talaga, washing machine. Sa ngayon na dito ako nagtrabaho sa laundry shop, masasabi ko talagang magandang negosyo ito. Kasi walang napapanis. Ang ganda ng puwet ni Kuya, maharang sa pagbibidyo. So ayan, babalik na nila yan. Ganun lang. Akala mo madali, hindi pala. Ang galing nila, no? So, pag-iipunan natin, malay mo, makapag-ano tayo ng negosyo. Kahit hindi man ganitong klaseng negosyo, basta magkaroon lang, yan ang pangarap ko sa buhay. Siyempre, hindi naman pwedeng habang buhay tayo mga muhan. Kailangan nating mangarap ng masigit pa. Hindi masamang mangarap. Kaya ako ito or karinderya. Maganda talaga. Lalo na nakita ko dito sa Manila, kahit anong ibibinta mo, kahit yung mga bangke-bangke tala, naku, nabibinta. Naku, pag sa probinsya tayo magnegosyo, tayo, puro utang na lang. Tapos pag siningil mo pa, nagagalit. Tapos nakukwits pa yung utang sa away kasi nagagalit na ng siningil. O syempre, nai-enviar na ka na rin. So, nag-aaway na kayo, nagsasagutan. So, yung utang nila, nakwits na. Kaya masasabi ko maganda talaga dito ng negosyo sa Manila. So, ayan, binabalik na po ni Sir yung machine. Binalik na ni Sir yung machine at para patapos na yan, no? So guys, maraming salamat sa inyong pag-watch kahit gaano kahaba ng aking video, 31 minutes yata ito. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please subscribe my channel, follow my channel, and mag-iwan lamang po ng bakas, support each other lang tayo. So ayan, pinainom pala ni ma'am, binigyan pala sila ng drinks para kasi napakainit ng panahon, paminsan-minsan pag-ulan. Alam niyo, nakakatuwa yung boss ko. Alam niyo kung bakit? Sa ganito kasi negosyo, maganda ito pag tag-ulan. Alam niyo kung bakit? Hindi sila nakakapaglaba kasi hindi natutuyo. So, dahil hindi natutuyo yung labada nila, pumupunta ngayon sila sa mga laundry. Oo, katulad na lang sa amin, nung bagyo, alam nyo ba, binagyo din kami ng labada. Grabe, hindi natapos-tapos. Ang peak season. Sorry, nasamid ako kakadaldal. Nakakapagod din pa na magdaldal, no? So, ayun, nung tag-ulan, alam nyo bang, yung bagyo, alam nyo bang binagyo din kami dito ng labada kasi hindi natutuyo yung mga laban nila. Dito nagpapadry, yung nilalaban na lang nila sa bahay, tapos matutuyuin na lang dito, makikidry sila, ganon. So, yun ang gusto. Natawa ako sa boss ko kasi mas gusto pa niya bagyo daw kaysa init kasi walang magpapalabas sa kanya. Meron man hindi ganun kadami. So ayan na po, binabalik na po yung spaceship.
binabalik na po yung machine. Para ano na, okay na, goods na po yan. So, di ba makikita natin na hindi madali talaga yung para sa atin na hindi marunong sa mga ganyang trabaho. Talagang hindi madali, di ba? Sila, wala. Eksperto na kasi. Kaya na yung trabaho nila. Kaya madali na lang sa kanila. Ang laki ng ano talaga. Laki ng advantage yung may pinag-aralan. Ayun nilagay niya guys, bakal po yan. Up and down. Kasi yan po yung nagpapabigat para hindi mag-gewang-gewang yung machine. Yung drum pala. Sorry, machine ako ng machine. Para hindi mag-gewang-gewang yung drum. Kaya kailangan sa pag-ikot niya hindi mag-gewang-gewang. Kaya kailangan may bakal. So, ayan, ang daming nilalagay ni sir. Sabi ko nga, ang dami palang abobot nito. Hindi pala madali. Ako yung nagtingin. Sabi ko, parang hindi madali ito. Ang dami palang daming mga wire-wire, mga ilalagay. So, ayan, malapit na nga pong matapos si sir. So, balik tayo doon sa negosyo. Maganda talaga ito. Ang gusto ko talaga, ang desire talaga ng heart ko is kainan. Kasi madali lang din yung kainan kasi lahat ng tao kumakain, di ba? Basta sa tamang price lang yung paninda mo. Kaya yun din ang ano ko, yun din ang kumbaga ambisyon ko. Yun yung nasa isip ko, pinoprogram ko sa isip ko na magkakaroon ng kainan someday or kasi hindi ko naman afford itong washing machine maliban na lang kung may sponsor. Hindi nga, yung kainan kasi kunting puhunan lang yun tapos rolling lang kaya palaki ng palaki. Siyempre mag-uumpisa tayo sa maliit. So ayan na po, binabarina na ni sir yung mga tornilyo na pangpatibay. So ayan, nailagay na niya ang dalawang bakal up and down. So maya lang tapos na yan. So ayan, sabi niya wag daw muna namin gamitin, bukas na, kinabukasan na para matuyo siya, para ayos, diba? So ayan na po, nabuo na po. Hindi ko nakuna ng video yung pagtakip niya kasi may customer ako. So ayan na po, nabuo na yung washing machine. Yan, may takip na siya. So maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong panunood. G-Ponong Mix Vlog lang po at paki-comment naman po, paki-like, please like and share if possible. Okay, maraming salamat sa inyong panonood. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Mag-iwan lamang po yung bakas at ako'y babalik sa inyo. Hindi man ako makakabalik agad kasi sa trabaho natin sa kabisihan natin, pero I will make sure na makakabalik ako sa inyo. Thank you so much guys sa inyong panonood. And have a nice day, have a nice evening, and good day. Happy YT everyone. Again, G-Ponong Mix Vlogs. Blah 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 blah. Ayan, inaayos pa ni sir. Nag-advance lang ako ng pasasalamat sa inyo pero hindi pa siya tapos. Panoorin pa natin si sir. Ayan, talagang napakatibay ng gawa niya. Tapos may ano pa yan, lalagyan pa niya yan ng wire, yung alambre. Ayan oh, may wire siya pang pasikip ng goma. Ayan, papasikipan niya yung goma dyan, ilalagay niya yan. Yung goma na hinila-hila niya, yan yung pampasikip. Yan, ang galing ni sir. Ano siya, industrial? Yan yung ilalagay niya pampasikip. 12 kilo capacity.
na, nakabit na Oo, yan. pwede po. So, masikip na yung mga ano ba, Apa, sige po, goma. ano kaya. I-send ko sa messenger nyo. Yan, na-fix na po ang aming laundry or ang aming isang tangke ng washing machine. So, sa mga taga Makati dyan, kung gusto nyo magpalaba, gusto nyo magpa-washing, ang dito lang po yan matatagpuan Yung kagaya ng shop sa ganun din siya, quality din. Yan? Oo, ayun o. tapat ng Iglesia ni Cristo sa Jackson. Oo. Sa Jackson Street, Rio del Pilar, Makati City. Dapper. Hanapin nyo lang po ang laundromat. Manila? Apa yung Na shop? natigas? Oo. Ground floor A, Shop. 7108. Ocampo Street, Barangay Pio del Pilar, Makati City. Ayan. Di ba, let's Baka nag-abroad yung payong mo. Ayan, nabuo na po ang washing machine. Nilalagyan na ng tornilyo. Buti pa ang washing machine, maayos ang tornilyo. Nasa lababo. Ayan na po. Maraming salamat po sa inyong panunood. Ayan. Yan ang washing machine. So, sa mga magpapalaba po, hanapin lang po ang laundromat. Tapat po ng Akin iglesia. na po yung ano niya. Tsaka guntek. Yung rubber. Tapat ng iglesia. Ocampo Street, Barangay Pio del Pilar, Makati City, Philippines. Giponomics Vlog po again. Di ba? Thank you for your love and support. Bakit siya, sir? Ang daldal ko. Mga initial. Ayan. Yung maliit na butas, kasi medyo may maliit na butas dyan sa Akin na goma. po yung ano niya, pandigas. Tatakpan ni sir. Kaya pala tumutulo yung ano namin. May kunting tubig sa ilalim kasi pala gawa ng goma. Bigyan ko ba ako isa? Wala na ba? Kapon. Send ako na lang kayo. Gawa ng Ay, goma. picturean ko na lang sa akin. Ay, wala na. Tinakpan niya ng ano. Kanya, Tinakpan niya ng ano ba yung dikit? Hindi silan yung gold. Ano ba yun? Ngayon, sa kompetensya na kayo. Oh, epoxy. Pinabili siya. Wala daw siyang mabili epoxy. Kailangan mo Kaya selan na lang. hindi naman ano. Kaya may ano, kaya sabi ko nga, pagawa na rin niya yung isa. Kasi di ba laging umaano ang tubig. Para iisang ano na, para iisang libur na ba. Di siyempre makadis. Kasi kailangan mo. Patingnan lang sana ba? Wala. Oh, di ba? Parang ano, di maka-discount ka na ano. Eh, baka naman sa pera din ba? Baka. Oo. Oo, isang bayad. Oo, nandiyan. Makakatawag ka rin kasi. Baka din. Hindi. Pwede bendo yun. Pwede siyang, opo, pwede siyang bendo. Pwede siyang coin, pwede Sige, sa card, sunod na lang. pwede POS. Oo. Ang POS kasama na. Kaya Opo, kasama na po. yun. Tapos, Magkano siya? may So, okay naman siya, niya eh. kahit Ano hindi naman to, dito yata siya bumili ng ano. Kasi kung saan ka bumili. Siya na lang kumuha. Oo. Hindi na mag-ano. Saan ka bumili, yun na talaga yung taga-ano nila. Bago. Send ko sa inyo, bago yun. Pin IQ. Ayan. Talino. Parang ang time machine yun, eh. Gamit, babalik sa bago ulit. Umaga kahapon. Kaya nga, nagpitpit, eh, wala ka pa. Binigyan ko na lang ng susi. dun, bad trip. Ako na nagbukas. Wala nang gagawin ng tao. Puro machine ang magalaw. Oo. Dito na siya nagpitpit. Kalaunan, mawawala naman rin. Mawawala mga tao. Pwede siya pang bend. Pwede lang siya pang bend. Oo. Gawin mo lahat. Gusto ng bendo, gusto ng bendo, gusto ng bendo. Kaya sa nila iwan yung bendo.
Eh, lumabas. Salubungin ko sana siya doon. Tumakbo naman siya patawid. Baka ba may sasakyan ba? Eh, wala pa naman siyang lingon-lingon. Maganda siya. Oo. Pwede rin naman hindi. Dapat turuan siya. Tingin. Ako, mga anak ko, inaano ko siya. Kasi nasa gadget kasi ang mindset niya. Kaya hindi pumapasok yung mga aral na Malaki na konti dito. 12 kilo. oo. Ayun, 12 talaga. Hanggang sagad pwede. Oo. Ano kasi yun? 20 kilo kasi yun. Hindi, sobrang spoiled lang. Ini-spoiled kasi. Ini-spoiled. Tama, binibaby. Kaya dapat din magiging ano ba kasi ang bata yung kawawa pagdating ng kasi hindi naman tayo forever sa siyempre robot eh, ikaw yung nag-control, eh tao yan eh. Yan, dinidikitan na. Diyan yata yan. May wifi din yan, may apps yan. Pwede mo monitor yung sa cellphone mo. Yung operation niya. Tapos pwede mo rin makasama yung apps. Anong chamba? Atlas. Maya Yun yung cellphone mo na nag-ano ng live. Oo, yan yung binidyo ko kahapon yung gumagawa. Yan, laki ng puwit ko nakaharang. Nakaharang sa kamera. Oh, bakit anong mga bakit termo-termo yung mga dumating dyan? Balis na lang yung Termo-termo yung mga dumating na sasakyan. Diyan yata yan sa iglesia. Hindi nga. Yung sawa ka niyan. Sawa ka niyan. Yan, may ano dyan. May jubilate din yan. Astras, Astras. Ang daming harang. nilagay yung payo. May payo talaga ako. Pinakita natin. Yung galing ang trending, yung pag-tinig. Ayun na yung likod niya. Ayun yung likod niya. Earphone pa. Kasi ito yung ano, paano mag-operate. Oh, diba? With earphone. Ako din lang, iniwan yung payong. Binigay din lang sa akin yung mahabang payong. Kailan? SSS. Ilan gusto nyo? Bago lang pinang ako. Parang, one by one yung pasok lang kami. Sabi ko, Nasisip naman yan. Depende sa gusto nyo. aba, si Payo, sinabi. Kasi si Bang doon at nagsulat-sulat. Magalit. Hindi ko Wala lang na. si Payong. Kaya ako, nilalagay ko sa bag. Kaya man ako nang... Dapat dito sinabi. Huwag mabilis ang ikot siguro. Kahit dito, naano ko din sa balikan. Matalinong ikot. Paglabas ko, naalala ko naman paglabas ko kasi lalabas na ako, hinahanap ko na yung pain ko. High-tech na yan. Ano yun, sir? Nilagay mo na, sir?
Ilagay naman. Tapos na yung gawa. Pahinga naman. Nakaupo ka naman dyan. Yung dalawang yan? Yung isa lang yung parang... Apa. Sige ko nga pala siya. Ayan, tapos na pong gawa sa washing machine. Good afternoon, sir. Ayan na. Yes, sir. Para matuyo pati sa kapal. Ay, matanong ko pala, sa'yo yung medyas, walang pares. Baka lumaki ka pa sa Sa'yo? O, kaya sinilabas ko kasi itanong ko muna, wala siyang Eh, pares. ano pa? Baka nandoon. Bilang angle ka ka mo, sir. Thank you. Oo, sige, thank you. Bayad na yun, magbabayad din ako. Ayan, tapos na silang gawa. Tapos na nagawa ang washing machine. Ayan. Technician yun, yung pa rin dati. Oo. Saan siya bumili? Hindi siya lumipat-lipat ng technician. Ayan. Umana na ang washing machine. Bukas pa daw yan.